Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Lagpas 1 linggo lang ang pagitan, may panibagong landslide na namang naminsala sa Davao de Oro at ikinasawi ng 6. Patuloy ang search and rescue operations, lalo't mahigit 4 na po pa ang pinaghahanap. Hindi naman bababa sa 30 ang sugatan. Kabilang sa kanila ang mga tauhan ng isang mining company na pauwi na sana mula sa trabaho pero natabunan ng lupa ang sinasakyang bus. At nakatutok si Oscar Oida. Driver? Matapos ang halos pangangapa sa dilim na may ilan lang flashlight. Binguha mo na. Nagadumulan ka, no? Tapos. Rahatil. Oh my God. Oh, thank you, Lord. Si boss. Ano pagluga, boss? May tila himalang ibinunga ang hindi pagsuko ng mga rescuer. Boss, gusto pamiros tain. Wala man kay pamirong way bali. Di man, no? Siyan. Makapigil hininga, lalo naman para sa lalaking ilang oras ding nalubog ang bahagi ng katawan sa lupa. Pero marami pa siyang kasamang pahirapang sinagip. Silang mga sakay ng 2 bus na biglang natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro kagabi. Going pa rin pagkalot, ang uban, ang bus napadari. Dagan pa natabunan diri posible. So Lord, tabangin mi Lord. Relax lang Kuya Wano, ayaw pagluluya Kuya Wano. Hindi magkamayaw ang mga residente. Pero hindi pinalad ang hindi bababa sa 6 na natabunan na bangkay ng natagpuan. Mahigit 4 na po rin ang nawawala pa. Bakas naman ang trahedya sa mga nakaligtas na nabalot ng lupa ang muka at katawan. Ang iba, duguan pa ang muka. Hindi bababa sa 30 ang sugatan na tulong-tulong na inasikaso ng mga residente. Tubig, tabang mo! Walang sumuko kahit mga sundalo at tauhan ng Maco MDRRMO para madala sa ospital ang mga masasagip pa. Nangyari ang insidente, oras ng uwian ng mga trabahador ng isang minahan na ihahatid pa uwi ng mga natabunang bus. Isa pang bus ang naunang nakaalis bago ang landslide. Hinahatid yan doon sa bayan ng Mawab. So that night, yung palabas na bus is mga paalis na po, patapos na po yung shifting. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala umunong senyales ng landslide, lalo't wala rin daw ulan nang mangyari ang trahedya. Pero nito nakalipas na araw, halos sunod-sunod daw ang buhos ng ulan. Nagkaroon na naman yung drought of LPA, mas makapal yung volume of water kasi talagang malakas yung ulan. Might be the reason na na-absorb yung tubig ng bundok kasi ganyan ang karamihan na nangyari sa landslide dito. Sa ngayon, hindi naman daw nakikitang may kinalaman sa landslide ang minahan sa lugar. I cannot attribute it to the mining operation kasi ang Apex Mining naman kasi well cared yung environment. Hindi nga natin malalaman na talagang may mining area dyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 Oras. At kaugnay niyan, naglabas na po ng pahayagang Apex Mining kung saan nagtatrabaho ang mga sakay ng 2 bus na natabunan ng gumuhong lupa. Paglilinaw ng Apex, hindi nangyari ang insidente sa kanilang mine operations area. Gumuho raw ang lupa sa terminal ng mga sasakyan na ginagamit bilang mga service vehicle para sa kanilang mga tauhan. Limitado na raw muna ang operasyon ng mining company na nakikiisa sa rescue operations ng lokal na pamahalaan. Sa pinakahuling tala, 62 empleyado na raw ng Apex Mining ang accounted for at nasa ligtas ng kalagayan. Patuloy namang pinaghahanap ang 45 iba pa. Pinadeport ng mga otoridad ang isang Amerikano na may patong-pato na ngang reklamo pumalag pa habang hinahainan ng warrant. Nakatutok si Salima Refran.
Ano po ibig sabihin? Dadali namin siya sa Manila. I-execute namin yung Where? Intramuros po sa office namin. Pwede bringing din yan sa Intramuros. We have to execute the warrant of deportation. Ayaw pang sumama ng Amerikanong si Daniel Earl Ayers nang ihain ng Bureau of Immigration ang warrant para sa kanyang deportation sa Taytay, Palawan. Kahit pa may pamilya na sa bansa, pinadedeport pa rin ng Amerikano dahil sa mga reklamo laban sa kanya. Kabilang ang paglabag sa Forestry Reform Act, bagay na seryosong pinapatupad sa Palawan. He was arrested in September 2022 dahil naman po sa pagkuha ng mga illegal na kahoy doon po sa Palawan, yung mga protected species po ng mga puno. Ginagamit niya po allegedly sa paggawa ng bahay. Pero marami pa umanong reklamo sa kanya, kaya may mga deklarasyon na laban sa kanya. He has been considered po as an undesirable alien. He has been tagged po as a persona non grata. During the conduct of the arrest po, nagwala po itong Amerikanong ito at nagsalita po ng mga expletives laban po sa mga arresting agents. Dinala na sa Maynila si Ayers at naghihintay na lamang ng kanyang deportation pabalik ng Amerika. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Naghain ng panukala ang isang kongresista na maglilimita sa paggamit ng People's Initiative sa mga simpleng pagbabago lang sa konstitusyon. Pero may ilang punto siyang kinontra ng ibang mambabatas. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naghain na ng panukala si Albay 1st District Representative Ed Selagman na kung maisa sa batas ay magiging enabling law para sa People's Initiative. Nakasaad sa panukala na amendment lang ang papayagan sa PI at hindi revision. Amendment kapag isa o simple ang babaguhin at revision kung makakaapekto na sa prinsipyo ng konstitusyon o forma ng gobyerno. Sabi sa panukala, ang petisyon para sa PI ay ihahain sa Commission on Elections o COMELEC na may kasamang pirma ng 12% na mga rehistradong botante sa buong bansa at 3% sa kada legislative district. Ang pagpirma sa signature sheet dapat gagawin sa harap ng COMELEC election officer o kinatawan nito. Sumalang na sa unang pagbasa ang panukala ni Representative Ed Selagman para sa People's Initiative na i-refer na ito sa House Committee on Constitutional Amendments. Sabi ni Lagman ang batas para sa initiatives at referendum tulad ng sabi ng Korte Suprema ay hindi sapat na basehan para sa PI. Pero baligtad ang paniwala ng ibang kongresista. But as it is now, it seems that it is sufficient, it is complete. Therefore, that is the basis that the advocate group is using. Katunayan, kung hindi matuloy ang sinabi ng Senado na aaprubahan ito ang resolution of both Houses 6 para sa Constituent Assembly, pwede raw maging Plan B ang PI. It's never game over. It's not the end of the fight. We still have a lot more opportunities moving forward. Kinagalang naman daw ng mga kongresista ang sabi ng mga senador na hindi sila kailangang madaliin sa deliberasyon sa RBH 6. Pero dapat daw makita ng mga senador na urgent ang panukala. Just by mere passage of the economic provision amendments, it doesn't mean na automatic yan na papasok na kagad yung mga investors. Gagawa pa tayo ng mga batas. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Sa kulungan, ang bagsak ng 3 tulak umano ng iligal na droga na natiklo sa magkakaiwalay na operasyon sa Metro Manila at Rizal Province. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Sa dulo ng pasikot-sikot na eskinitang ito sa isang barangay sa Tangos, Navotas, natunton ng mga operatiba ng CIDG Detection and Special Operations Unit ang isang wanted sa pagtutulak ng iligal na droga. Ikaw ba si... Hindi naging mahirap sa mga pulis para dakpin ang suspect dahil mismong mga magulang daw nito ang tumulong para ito'y maaresto. Ilang beses na raw nakulong ang suspect pero... Nagbebenta ka? Hindi po. O ano nag-epekto sa iyo nito ngayon? Ito po, yung kalagayan ko ngayon. Parang pasaway po akong anak. Ganun po. Sa Rodriguez Rizal naman, wanted din sa pag-iingat at pagtutulak ng droga ang inoperate ng CIDG. Mark vehicle lang hindi kami pwedeng bastang lumapit diyan. Meron akong mga nakausap dito sir na pamilyar sila sa taong hinahanap.
Maya-maya pa, lumutang na ang suspect. May information kaming siya ay nagmamanicure. Nung pinuntahan namin yung pwesto, wala siya nung time na yon. Nagantay kami ng mga ilang oras. So, pag balik ng tropa, nandun. Parang modus niya lang yun. Siguro, pwede rin doon nila gagawin yung kanilang mga illegal na gawain. Nagsisiyan ko po lahat. Lahat po ng ginawa kong mali. Nakakasira po ng buhay. Sa Galas, Quezon City, nadakip din ng CIDG ang isang babaeng wanted din sa pagtutulak ng illegal na droga. No comment ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Mas mahal pa sa singil sa kuryente sa Metro Manila. Yan ang iniinda ngayon ng mga taga-Palawan. Dumoble yan itong Nobyembre at magmamahal pa raw sa Marso. Kaya nagpapasaklolo na sila sa Kongreso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paano kung ang singil sa inyong kuryente biglang doblehin para sa parehong konsumo? Ganyang kalbaryo ang ininda ng mga residente at negosyante sa Palawan nitong Nobyembre nang pumalo sa mahigit 14 pesos ang singil ng Palawan Electric Cooperative o PALECO mula sa dating halos 7 pesos lang. Hindi pa nga tayo totally naka-recover sa economy. Naapektuhan siya, siyempre ang business, kung tataas man ay gandahan din nila ang serbisyo nila. Biruin nyo, mas mahal na ang kuryente sa Palawan kaysa kuryente sa Metro Manila at tataas pa ulit ngayong Marso ng 2 hanggang 3 piso kada kilowatt-hour. Mapapaso na raw kasi ang power supply agreement ng PALECO at PPGI. Para po na mawawalang 7.2 megawatts na supply ng kuryente, bibili sila sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement na walang subsidiya kaya tataas na naman ang bili nila sa kuryente. Actually, napirmahan na noong January 12 yung ating Emergency Power Supply Agreement sa isa nating independent power provider for 15 megawatt. Apila ng PALECO sa Kongreso, mamagitan para ibalik ang subsidiya sa kuryente na binibigay naman sa kanila noon bilang off-grid cooperative o hindi pagiging konektado sa transmission system ng bansa. Sabi ng Energy Department, malinaw sa patakaran na kung bumili sila ng kuryente sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement, wala na silang karapatan sa anumang subsidiya. Pero sabi ng PALECO, napilitan silang pumasok sa bagong kasunduan dahil ipinatigil ng ERC ang pagbili nila sa dating supplier ng kuryente na may subsidiya. Yung atin pong original power supply agreement with Delta P ay pinahinto ang implementation ng Energy Regulatory Commission. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng ERC ukol dito. Sabi ng Energy Department, pag-aaralan nila kung dapat baguhin ng polisiya. The existing policy natin nga is non-entitlement to any form of subsidy. We are revisiting that policy. Ano ba talagang dapat gawin? If we find na merong sufficient basis tayo, then the policy can be, sabihin natin, revised, amended. Nilinaw din ng DOE na kahit pa off-grid ang PALECO, may inatas rito na hindi nila nagawa, kaya mas mahal tuloy ang nabibilhan nila ng kuryente. Hindi sila nag-conduct appropriately ng competitive selection process when the DOE issued its advisory way back in 2019. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Bukod sa Senado, pinasabina na rin ng isang komite ng Kamara si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil po yan sa hindi niya pagsipot sa pagdinig na tumatalakay sa mga issue tungkol sa SMNI. At nakatutok si Jonathan Andal. I move for the issuance of subpoena to Pastor Kibuloy to appear on this committee. So move, Mr. Chair. The motion of the Honorable Pimentel is approved. Tuluyan ng ipasasabina ng House Committee on Legislative Franchise si Pastor Apollo Kibuloy, ang honorary chairman ng SMNI o Sunshine Media Network International. Ito'y matapos hindi siputin ni Kibuloy ang pagdinig kanina sa Kamara tungkol sa panukalang batas na gustong bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga isyu ng umunoy pagpapakalat nito ng fake news, red tagging at paglipat ng ownership nito ng walang basbas ng Kongreso. Pero paano kung hindi pa rin sila siputin sa susunod na pagdinig ni Kibuloy? After the subpoena, if Pastor Kibuloy does not appear, then
we will be constrained to move for a contempt order, and after we will not, hindi pa rin siya sisipot, yun na yung warrant. It's about time na paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ng diretsyo si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang. Wala rin sa pagdinig ang Pangulo ng SMNI na si Marlon Rosete dahil masama raw ang pakiramdam kaya nagsumite ng medical certificate. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy. Sa ngayon, suspendido pa rin sa Free TV ang SMNI pero gusto ng mga mambabatas na masuspindi rin ito online. Nagpapatuloy daw kasi sa mga online platform ang mga show ng SMNI. Kahit suspended na, parang wala silang pakialam. Kahit na suspended kami anyway, andyan na social media. So ano po ba yung magagawa doon ng NTC, Mr. Chair? Should the NTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC for suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that. Currently, we are amending our charter to include on-demand online applications as well as streaming applications po, social and other social media platforms to be under our jurisdiction. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kahit buwaba na sa below normal ang level ng tubig sa siyam na reservoir sa Luzon, kapwa hindi nababahala ang pag-asa at mga water concessionaire kaugnay ng supply ng tubig. Nakatutok si Maki Pulido. Sa palapit na tag-init na sasabay sa umiiral ng El Nino, dasal ni Eleanor, huwag biglang mawalan ng tubig gripo. Sa isang araw, siguro 4 na beses maligo sa init. Gaya po sa akin, minsan tumataas yung pressure. Kailangan magpalamig. Below normal water level na ang siyam na reservoir sa Luzon pero sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay di ito nag-aalala. Ang level ng tubig sa reservoir ng Angat Dam halimbawa na pinagmumula ng tubig gripo ng Metro Manila halos 210 meters pa. Mas mataas daw ng 8 metro sa karaniwang level niyan pag ganitong panahon. Magsisimula raw silang mag-alala kung Hulyo na pero wala pang ulan. Pag umabot po tayo ng July na walang ulan, baka umabot siya ng low water level. Baka umabot siya doon sa 180. Kaya po yan ang babantayan natin. Tinitiyak din ng mga water concessionaire na may water projects para pagkunan ng dagdag tubig. Tinapos natin na mas maaga yung mga proyektong ito so that mapapanatili natin yung 24/7 even during the height ng summer or even if El Nino intensifies. Kahit pa nga raw tumaas ng 10% ang konsumo ng tubig sa mainit na panahon, handa ang Maynilad. On the extreme condition na mahihigitan pa ng demand yung ating available supply. Sabi nga natin, yung service interruption ay should be the last option. Pero paano sa reservoir ng ibang dam sa probinsya na mababa na sa normal ang level ng tubig? Ganyan na sa San Roque Dam na nagsusupply sa Pangasinan. Gayon din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija na nagsusupply ng irigasyon sa mga palayan at taniman sa Central Luzon. Pati sa Magat Dam ng Isabela. Doon wala na raw tubig mula sa irigasyon ang ilang palayan. Kaya may magsasaka ng bumibili ng diesel para sa water pump para makakuha ng tubig mula sa ilog. Sabi ng Pag-asa, yung agri po, baka po tamaan. Hindi pa naman po tayo sure. Pero sa nakikita natin, medyo mataas yung probability na yung malalayong area sa reservoir, baka yun po yung medyo mag-suffer. Wala pang bagong pahayag ang Department of Agriculture na nauna nang nagsabing pinaghahandaan ang epekto ng El Nino. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Saktong 1 week before ang Valentine's, may kilig treat na ang Sparkle na ipinakilala na ang newest set ng kanilang love teams. Kilalanin natin sila at ang kanilang bagong series na mapapanood soon sa Chika ni Lars Santiago. Just in time for Valentine's Day, ang pagpapakilala sa new set ng Sparkle Love Teams na kakikiligan at kapupulutan ng inspirasyon ng mga kabataan. Sa press conference pa lang, kitang-kita na ang chemistry nina Marco Masa at Ashley Sarmiento o Ashko. At ang tambala nina Bryce Eusebio at Princess Alia
ang prize. We're really happy and thankful and nakaka-proud po kasi yung friendship po namin nag-turn into this big and it's a really big opportunity for us para mas ma-improve po yung career path po namin. Super excited ako kasi for the longest time, palagi akong nag-wonder kung ano ba mga ginagawa ng love teams, anong feeling magka-love team. So ngayon, binigyan kami ng management ng opportunity to experience that and very grateful. Bata pa lang ay magkasama na raw sila sa mga show at workshop. Pero ngayong malalaki na sila at magkaka-love team pa. Ano kaya ang nakita nilang physical changes sa isa't isa? Height. Height po ni So, Marco. yun po. Sa height din. Sa Kasi height po. if hindi nyo guys alam dati, mas mali talaga ako sa kanya. Opo, mas matangkad po ako sa kanya. Tumangkad si Princess. Kasi before, di ba, like, we were so small, tas hindi ko akalain na tatangkad ka. Lang, tumangkad. guys. Siyempre gumanda. Siyempre, gumapo, mas lalong bumango. At bilang love teams, may regalo kaagad silang Kilig series para sa kanilang mga fans na mapapanood simula ngayong Huwebes sa TikTok. Nagpapakilig din sila sa kani-kanilang series, ang tambalan ni Marco at Ashley sa Black Rider. Abangan po natin kung paano po mag-grow yung relationship ni Benji at ni Neneng Bing. Sina Bryce at Princess naman magsisimula ng mag-taping sa upcoming series na Forever Young. And may enjoy ko to kasi meron talaga akong passion sa paglalaro ng sport na yun. She's playing basketball din sa role. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.